Hello, good afternoon guys. Welcome to my channel. So, napakaganda ng panahon. Mag alas 7 na. Actually, parang mga 6:45 eh. And as you can see, ang taas-taas ng araw, oh, di ba? Napakataas ng araw. Ang ganda ng panahon. So, naisipan ko maglakad-lakad muna and of course, habang naglalakad tayo, ba't di tayo magkwentuhan? So, ang topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon is yung mga bagay na nakaka-miss sa Pilipinas simula nung magpunta kami dito sa Canada. Kasi guys, ever since nagpunta kami dito sa Canada, ang daming bagay na wala rito na meron sa Pilipinas, and kapag nawala na isang bagay, sabi nga nila, dun mo lang maa-appreciate kung ano yung mga bagay na nawala na yun. So, yun yung pag-usapan natin guys. Halika, pag-usapan na natin. So guys, para sa ating number one sa listahan, ang gusto kong i-point out na isa sa mga bagay na nami-miss ko sa Pilipinas ay yung mga karinderya, yung pagkain sa mga karinderya. Lately kasi guys, napapanood ko yung vlog ni Kuya Kurt. I'm sure kilala niyo kung sino si Kuya Kurt eh. Siya yung Amerikano na mas piniling maging vlogger sa Pilipinas, and ang niche ng kanyang vlog is kumain sa mga karinderya sa Pilipinas. So habang pinapanood ko yung vlog niya, na-realize ko na tayo palang mga Pilipino, hindi natin na-appreciate yung kung ano yung meron tayo, like yung mga karinderya. Ang daming mga masasarap na mga pagkaing Pilipino ang ino-offer sa mga karinderya. And sasabihin ko sa inyo, ngayon nandito kami sa Canada, hindi ganoon karami yung mga karinderya dito, as in far and in between. Tapos syempre si Mami, hindi rin naman siya nakakapagluto ng karamihan sa mga pagkaing Pilipino kasi busy rin kami sa trabaho. So doon ko na-realize na sa Pilipinas pala, nandoon yung 'pag gusto mong kumain ng isang klase ng putahe, pumunta ka lang sa karinderya, meron na. Pero dito guys, minsan talagang hahanap-hanapin ng panlasa mo yung mga pagkaing Pilipino na yun. Kasi hindi naman basta-basta makikita rito yun eh. Unless mag-out of way ka na iluto yun. Gusto mo ng kare-kare, sa Pilipinas meron. Gusto mo ng afritada, pumunta ka lang sa karinderya, makakakain ka. Gusto mo ng tapsilog, bangsilog, lahat ng klase ng silog guys, pag nagpunta ka sa karinderya sa Pilipinas, meron agad. So dito parang wala. Meron mang mga karinderya, sabi ko nga, far and in between. So hindi naman pwedeng araw-araw magpunta ka ron kasi malayo. So parang isi-set up mo ba yung sarili mo para lang pumunta sa karinderya na yon para i-enjoy mo yung pagkain na yon. Which is sa Pilipinas hindi problema kasi kahit saang kanto may mga karinderya. So yun guys, habang pinapanood ko yung vlog ni Kuya Kurt, napaisip nga ako na, oo nga no, wala nga palang mga karinderya dito sa Canada. Parang may longing na dati, 'pag gusto mong kumain ng kahit anong klase ng putahe, punta ka lang sa karinderya, meron. Pero ngayon, wala na. So yun ang aking number one sa listahan guys, yung pagkain sa karinderya. Tapos guys, yung aking number two sa listahan is yung tumambay lang sa labas ng bahay, umupo, wala lang, naka-ano ka lang, nakaupo ka lang doon, tinitingnan mo yung mga taong dumadaan, yung mga sasakyan na dumaraan. Minsan 'pag may kasama kang nakaupo ron, like me nung nasa Pilipinas ako, mama ko o yung kapatid ko, nakaupo lang kayo nagkukuwentuhan. Dito guys, aminin man natin at hindi, walang ganoong moment. Ni hindi mo nga kakilala yung kapitbahay mo, eh. Kung may kakilala ka man sa mga kapitbahay mo, mangilan-ngilan lang. Tapos hindi ka naman uupo sa labas, nandun ka lang din sa loob ng bahay mo, either nanonood ng TV, nakikipagkuwentuhan sa asawa mo, or minsan tinuturuan yung mga anak mo sa mga homework nila. Pero yung uupo ka sa kalsada para
tumambay lang, magpalipas ng oras, makipagkuwentuhan sa mama mo, sa kapatid mo. Walang gano'n dito, eh. Kasi nung bata ako guys, hindi naman bata, nung bandang high school ako, college ako, kahit nung nagtatrabaho na ako, pagka nasa bahay lang ako, pampalipas ng oras, ayoko manood ng TV, ayoko magpunta sa mga kabarkada ko, nandun lang ako sa tapat ng bahay namin. Nakaupo lang sa hapon hanggang gabi, hinihintay kong lumubog yung araw. Kapag gabi na, nandun pa rin, nakikipagkwentuhan. Minsan, papatugtog ako sa bahay, hanggang yung sound lumalabas ng bahay naririnig ko, nakatambay lang ako. Yun siguro ang aking number 2 na nami-miss ko sa Pilipinas na hindi ko ma-experience dito sa Canada. Yung tumambay lang sa labas, magpalipas ng oras, makipagkuwentuhan sa mga mahal mo sa buhay. So yun ang aking number 2 guys. Tapos ang aking number 3 guys, sa listahan is yung maglakad sa hapon papunta sa mga park, tapos may mga street foods dun, kakain, papalipas ng oras, yung mga bandang papagabi, mga 5 o'clock, 6 o'clock, yung papagabi ta's magpapaabot ka ng gabi ron. Kasi guys dun sa lugar namin sa Pampanga, meron kaming parang sa gitna nung complex namin, merong parang ano dun, basketball court, may simbahan, may park. Pagka hapon na, nagbubukas na yung mga iba't ibang uri ng mga tindahan na mga binebenta nilang mga street foods. So, minsan yayain ko yung barkada ko, pupunta kami ron, bibili kami ng mami, beef mami, magkukuwentuhan kami, magpapalipas kami ng oras dun. Habang ginagawa namin yun, tinitingnan namin yung ibang mga tindahan, mga nagfi-fishball, nagbebenta ng mga squid ball, sago gulaman, inihaw, inihaw na isda, inihaw na manok, inihaw na baboy, mga gano'n. Isa yun sa mga bagay na nakaka-miss sa Pilipinas, at least dun sa area kung saan ako lumaki, na wala rito guys. Wala namang mga street foods dito, eh. And kung gusto mo mang kumain ng mga, hindi naman natin masasabing mga street foods, mga pagkain na ano, sa mall, pupunta ka sa mall, sa food court ng mga mall. Which is, siyempre may kamahalan din. At saka hindi lang yun, yung feeling na kasama mo yung mga barkada mo, kahit ₱10, ₱20 lang yung laman ng bulsa mo, naiti-treat niyo yung sarili niyo sa mga masasarap na pagkain kasi nga mga street foods yun. Tapos merong iba nga akong nakikita, dun sila nagliligawan sa area na yun, sa park na yun. Dala-dala nila yung mga kasama nila yung mga nililigawan nila, nagfi-fishball sila. Although ako hindi ko na-experience yun, kasi torpedo ako nung high school tsaka college ako, eh. Pero yung kasama ko lang yung mga barkada ko nung time na yun, sapat na yun, eh, masarap na yun, eh. Yun guys, yun yung aking number 3, yung pumunta sa park, kumain ng mga street foods, tapos, enjoyin lang yung time mo sa mga barkada mo. Yun ang ating number 3. Tapos ang ating number 4 sa listahan naman is yung kapag may time ka, kapag weekends or basta pagtapos na yung a whole week's work, pagka Friday ng gabi or Saturday ng gabi, 'pag may time, makikipag-inuman ka sa mga kabarkada mo, yung kahit mga 2 oras, 3 oras lang na nagkukuwentuhan kayo, catching up, kuwentuhan, yun yung nakaka-miss sa Pilipinas na wala dito. Kasi unang-una hindi ka naman basta-basta puwedeng pumunta na lang sa bahay ng mga kaibigan mo kasi may mga, pamilya rin sila at saka may mga trabaho din sila. Hindi naman kasi pare-parehas yung trabaho dito. May iba na shifting yung trabaho, may iba na sa gabi nagtatrabaho, and siyempre nakakahiya rin na i-invite mo sila para makipag-inuman. Pero sa Pilipinas kasi since halos lahat ng mga kabarkada mo dun, kasama mong lumaki,
mga high school, elementary pa lang kayo, magkakasama na kayo. Parang feeling at ease na kayo sa isa't isa na, "Oh, pare sa Friday, wala akong gagawin, may gagawin ba kayo? Tara punta kayo sa bahay, inuman muna tayo." Yung mga gano'ng moment na parang pagka kahit once a week lang or hindi naman once a week, kahit once a month lang, nakakapag-set kayo ng time ng mga kabarkada mo para magkuwentuhan, para mag-inuman. Yun yung wala rito. Dito, ah, ang madalas na kainuman ko is ang sarili ko lang. Kapag Friday and then mga 2 bote lang ako ng alak. Kasi the next day may mga activities tayo na dapat gawin, mga obligasyon na dapat gawin. So, hindi rin ako puwedeng magpakalasing. So, yun guys, yun yung ating number 4 sa listahan na nakaka-miss. Pag mo yung mga kabarkada mo, parang alam mo yun, nire-relieve niyo yung mga panahon nung high school kayo, nung college kayo, nung elementary kayo. Tapos simpleng Red Horse lang, San Miguel lang, ta's magpapatugtog kayo, magkukuwentuhan kayo nung mga nililigawan niyo nung high school, yung mga bagay na nakaka-miss sa Pilipinas na dito, well, mahirap talagang gawin, mahirap i-schedule sa mga kaibigan. Kahit may mga kaibigan ka rito, hindi rin basta-basta makakapag-schedule. Sabi ko nga, last time na nag-inuman kami ng mga kaibigan ko sa Couples for Christ parang 1 year ago na, eh. So, hindi gano'n kadalas. Kaya yun, yung bagay na meron sa Pilipinas, mga kabarkada na kapag nag-iinuman kayo, nakaka-miss. Wala ritong gano'n. So, yun yung ating number 4 guys. Tapos yung ating number 5 sa listahan is yung piyesta, 'pag may handaan. Yun yung wala rito. Alam naman natin sa Pilipinas na kapag piyesta sa isang barangay, well, piyesta talaga, masaya. May mga decoration sa kalsada, may mga yung mga banda rito, banda roon, yung mga musikos, may mga artistang nagpaparada. Tapos ang pinakamasaya ron is yung bawat bahay naghahanda, may mga bisita. Ang dito walang gano'n, eh, wala namang piyesta rito. Wala rin naman na kung ano yung meron sa atin kapag piyesta, yung mga programs na sinabi ko, wala ditong gano'n, eh. So, nakaka-miss yung piyesta sa Pilipinas. Wala ditong gano'n. Kailangan mo lang tanggapin na, well, araw-araw, gano'n talaga. Papasok ka sa trabaho, uuwi ka sa bahay, maghahanda ng pagkain yung mga anak mo, ihahanda sila ng baon sa school, maglalaba, parang it's an endless cycle na paulit-ulit lang, walang pagbabago. Unlike sa Pilipinas, kapag piyesta, either kung ikaw yung makikipiyesta, kasi masarap makipamiesta sa mga kaibigan, sa mga kakilala, or ikaw yung nagpapapiyesta, may mga in-expect kang mga bisita. Masaya yung mga gano'ng ala-ala, yung mga gano'ng memory ng piyesta na sadly wala dito sa Canada. So there you go guys, yun yung ating 5 bagay na nami-miss natin sa Pilipinas na wala dito sa Canada. Kaya kung kayo mga kababayan ko, may plano kayong mag-migrate dito sa Canada, ito yung mga bagay na kailangan niyong i-give up, kailangan niyong bitawan kasi pagdating dito, hindi niyo na mai-experience yun. Maaaring hahanap-hanapin niyo tulad ng nangyayari sa akin, paminsan-minsan hinahanap ko yun. Pero that's just the reality of migrating to another country. Hindi lahat ng masasaya sa Pilipinas pwede nating dalhin sa ibang bansa. Kailangan, kailangan nating makibagay sa bansang tinirhan natin kasi ganun talaga yung buhay. Ganun talaga yung buhay ng nag-a-abroad. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell. Kung meron kayong alam na topic na gusto nyo pag-usapan natin dito sa Canada, just drop them sa comment guys and titingnan natin kung magagawa natin ng
video yung topic na yon. So hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! We wanna chase the night.